Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Ontiveros, may bago pong mga paeklat. Ito po yung magkasosyo daw si Pangulong Duterte at saka si Kibuloy. Si Pangulong Marcos naman po ay yung mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Ipinagmamalaki ang mga achievement ni Pangulong Marcos. Akalain niyo po parang si Pangulong Marcos lang po ang nakagawa ng ganitong achievement kung ipagmalaki nila, no? At syempre pa po, ayun, mag-iiyakan na naman ang mga galit na galit kay BP Sara, yung mga tambaluslos supporters, yung mga tambaluslos vloggers. Iyak na naman kayo dahil si BP Sara ang caretaker ng Pilipinas habang habang si Pangulong Marcos ay nasa ibang bansa. Grabe. Yan po mga pag-usapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Unahin na po natin to. No? Sunod-sunodin na lang natin kung ano po yung makita natin dito. Yun na po yung pagkakasunod-sunod. Ito po ang sinabi ni Risa Ontiveros. Naniniwala si Senator Risa Ontiveros na magkasama sa negosyo sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy bukod sa pagiging matalik na magkaibigan. Alam mo to ito problema ni Ontiveros tsaka ni Leni Robredo. Yung mga taong may kahinaan po si Pangulong Marcos din na problema din yan. Pag yung mga nakasalang po sila sa mga interview, yung mga impromptu, no? May mga tao po talaga na sanay sa script eh. Si Risa Ontiveros, parang si Leni yan eh. Pag naka-script, ang gaganda, magaling sila mga diction eh. Ayun yun na po na ko eh. Yung pinaghusay yung diction, yung, yung, alam niyo yung ang galing-galing magsalita. Di ba si Leni? Yung nahihimay-may niya yung para kang ipinaghehele. Pagka si Leni nagsasalita eh. Hinahabi yung mga pananalita, no? Ang galing, pati mga diction, no? Yung mga iaangat natin, ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan, no? Mga ganun yung nila eh. Doon sila nagmagaling, hindi po sa paghahasa ng utak. Tignan niyo po yung mga tunay na matatalino. Wala pong pakialam yan sa diction, walang pakialam yan kung pangit lumabas yung kanilang sinasabi, pero alam mong meron laman. Di po ba? Tingnan mo si Tatay Digong. Ganun po eh. Parang ang pangit lang magsalita. Kago mga PI. Pero alam mo punong-puno ng sustansya, no? Okay. Pag nahuhuli po sila, pag panahon na, kumbaga pag nasa script pa, ang ganda ng delivery, di ba? Kasi nasa script pa eh. Dinideliver lang nila script eh. Pero once, di ko alam kung nasan yung green ito. Once na yung tapos na script at tatanungin nyo na, halo-halo na po eh. Unang kapalpakan niya rito sa press conference, nag-press conference kanina eh. Maganda yung masinabi niya, di ba? Pag scripted. Kaya lang may hindi siya maunawaan eh. Ang hindi maunawaan ni Ontiveros, yung 17 kondisyon ni Pastor Kibuloy. Napanood ko kasi yung kung kayo napanood niyo yung hindi Die Hard, anong pangalan nun? Braveheart, no? Yung para sumuko o para matapos yung digmaan, yung labanan. May mga kondisyon yung sila Braveheart. Ibig sabihin, yung kondisyon nila, alam nila na hindi makukuha o hindi magagawa ng mga Englishman, no? At dahil napanood ko yun, ito po yung pananaw ko diyan. Yung kondisyon ni Pastor Kibuloy, binasa ko po. Ito yung mga kondisyon na nagbigay lang siya ng kondisyon para ipahiya kayo. Pero sa totoo lang, hindi nyo matutugunan yung kondisyon. Sa madaling salita, hindi siya dadalo sa hearing na sa morong-morong hearing na ginagawa nyo. Hindi lang maintindihan ni yun. Hindi maintindihan yun ni Ontiveros. Siyempre, akala niya totoong kondisyon yun. Kasi pahiya siya ron, di ba? Ang kondisyon ko, tanggalin yung mga maskara. Tanggalin mo yung tapos sabihin nila na kumbaga, kunwari nagbibigay ng kondisyon si Pastor Apollo Kibuloy, pero sa actual, ipinapahiya niya sila Ontiveros. Kaya lang pang matalino, kaya hindi nakuha ni Ontiveros. Yung kondisyon na yun, ipinamumukha ni Pastor Apollo Kibuloy kung gaano yung Senate hearing, kung yung ginagawa nila sa Senate hearing ay
ay hindi makatao o walang ano no, hindi siya naaayon sa batas, di ba? Unang-unang kondisyon yung ipatanggal yung mga takip sa muka, wag mag-alias. Yung mga kondisyon na ganun, pinapahiya actually Ontiveros, hindi mo lang naintindihan. Ipinapahiya ka ni Pastor Kibuloy dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Senado. Nakakahiya yung ginagawa ninyo sa Senado. Yun yung point niya ron, di ba? Samantalang, pwede naman talagang idiretso na nyo na sa korte. Total, nasa korte na. Pinapakinggan ko rin si Ontiveros. Sabi niya, meron daw kasing mahihita na batas, no? Yung nakakakita sila, yung gaps sa law. May 3 na raw siya nakita. Talaga, Ontiveros, ine-expect namin na yung nakita mong gap sa batas ay makakapagpasa ka ng batas. Kasi, ganyan yung ginawa nyo sa Parmali. Wala naman kayo nagawang batas tungkol sa Parmali. 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Wala kayong nagawang batas. Walang nahitaan taong bayan sa pag-aaksaya niyo. Okay. Hindi mo lang naunawaan yun, Ontiveros. Pero nung tinatanong na siya, kasi yan scripted niya yun. Pero nung tinatanong na siya, doon na nagka-leche-leche. Una, may nagtanong sa kanya tungkol sa may ROTC, di ba? Samantalang gigil na gigil sila sa China. Ang hindi maipaliwanag ni Ontiveros, bakit tutol pa rin siya sa ROTC samantalang tutol na tutol siya dito sa China, no? Ayaw nila sa China, ayaw nila yung ginagawa ng China. Kulang na lang magdeklara tayo ng digmaan laban sa China, no? Pero yung paghanda naman, gusto nating dapat kung ganun yung stance mo sa China, yung no compromise ka, ayaw mo makipagkaibigan, nakikipagmatigasan tayo, dapat inihahanda rin natin yung ating mga mamamayan. Yun yung sinabi ni Bato. Bakit ayaw nyo ihanda yung mamamayan? China kayo ng China. Nakikipaggirian tayo sa China, pero anong gusto nyo? Keyboard warrior lang tayo. Handa tayo makipagdigmaan, pero hindi natin tinitrain yung ROTC pa lang yan. Hindi pa nga yan, Hindi pa nga ano yan hindi pa yung mandatory military service. Ang dami pong bansa na may mandatory military service. South Korea. Biruin nyo yung mga artista nila. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga miyembro ng BTS sa kasikatan. Sa panahon ng kasikatan nila, iiwan nila yung showbiz dahil may mandatory military, hindi training mandatory military service. Magbibigay sila ng serbisyo sa military, magiging militar sila ng 2 taon. Israel din, meron din. Yun yung, mandatory. Ito po, ang ROTC, galing po kami sa ROTC. Ako, panahon namin, nag-ROTC pa kami. Hindi po yan automatic na sundalo ka. Ite-train ka pa lang. Samantalang yung South Korea at saka yung Israel, magiging regular ka. Regular na sundalo. Yun yung pagkakaiba natin. Panay tayo tokis lahat. Ang tatapang natin sa tokis. Narinig nyo ba yung mga South Korean na nagmatapang? Pero sila, nagsusundalo. Kaya nilang pagsundaluhin yung kanilang mga mamamayan. Nasa batas. Dito, hindi natin. I-training lang bilang reservist. Reserve lang. Kung sakali magkagera, marunong man lang humawak ng baril yung mamamayan. Ayaw, kung sino yung mainit na mainit sa China, siya din po yung ayaw na siya din po yung ayaw na ayaw sa ROTC. Yan si Larry Ontiveros. Oh. Okay, eto po. Tinanong pa siya dito naman, no? Yung paniniwala, siguro ang tinanong sa kanya riyan yung ano masasabi niya na ginawa si Pangulong Duterte na administrator. Alam niyo, napakinggan ko kahapon sa mga gikan ng masa. Dito po sa mga pinagpalang vlogger. Mga alta sa syudad na vlogger. Kasi kami mga maglulupa kami. Nagtataka ako bakit ang daming vlogger dun sa Liwasang Bonifacio. Taga saan yung mga yun? Wala po talaga. Ang kilala ko lang si Parak, si Daddy D. Taga saan kaya yung mga vlogger na iba? Nahiwagaan ako, ang dami po talaga. As in, ang dami. Sabi ko, paano kung nariyan na si Pangulong Duterte, dapat may mag-issue din sila ng kung dumating bukas si Pangulong Duterte, tapos kahit sino na lang, kung may magpanggap lang na vlogger, no? Sana may security rin po para kay Pangulong Duterte. Kasi kami nakailang rally na nakasama si Pangulong Duterte. Yung pati yung mga vlogger na pumapasok doon sa merong mga ID. Yan na. Okay. Ito po ang sabi ni Ray Ontiveros.
Siya daw po ay naniniwala. Tingnan niyo po kung gaano katalino mag-isip tong senador na to. Ha? Sa kawalan, alam niyo, dahil kinakailangan mo sumagot pero may kakulangan eh. May kakulangan ka sa pag-unawa ng sitwasyon, pagbabasa ng sitwasyon. Nagkakaroon ka tuloy ngayon, nagiging fake news tuloy yung sinasabi mo. Eh, mga senador po, hindi po pwedeng nagpe-fake news kayo. Ano po sagot niya sa pagiging administrator ni Pangulong Duterte ng pag-aari ni Kibuloy at ng Kingdom? Alam niyo kung ano sagot niya? Magkasosyo daw po si Pangulong Duterte at si Kibuloy. Bakit daw? Alam nga namang gawin kang administration kung wala kang sosyo. Ganun pala. Pera-pera pala lahat kay Ontiveros. No? Ang linaw ng paliwanag ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Sa paliwanag ni Pangulong Duterte, matagal na sila magkaibigan ni Apollo Kibuloy. Maraming naitulong sa kanya, lahat ng kampanya, lahat ng pagtakbo ni Pangulong Duterte, nakakatulong si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Yan yung kinukwento. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman